Yun po yung reklamo namin because kahit sa ang korte, kahit sa ang quasi-judicial agency, kahit sa ang administrative body po, napakasimple. Pang first year law student po yung rule na bago man lang desisyonan yung kaso ay bibigyan mo dapat ng pagkakataon muna yung respondent na sagutin muna yung kaso. Bigyan mo siya ng pagkakataon na nasagutin point by point yung ground na nire-raise doon sa petisyon. But in this case po, nagtataka kami, bakit mukhang nagmamadali ang COMELEC? Bakit po ah, ah, masyadong shinortcut? In fact, hindi talaga finalo yung procedure na nakalagay sa sarili nilang rules. Because klaro naman po doon na dapat meron pa dapat service of summons at saka answer. But biglang una pa lang tapos biglang granted na agad. So parang mukhang na magic po yung kaso na to at saka hindi rin namin maintindihan at this point. Kahapon, ang Commission on Elections and Bank ay pinawalang bisa po nila yung proklamasyon ni Alston Kevin Anarna bilang mayor ng Silang Cavite para po sa eleksyon ng taong 2025. Kung maalala po ninyo mga kapartners, kung hindi ako nagkakamali, nakakuha po ng higit more or less 54,000 votes dyan po sa Silang Cavite si Attorney Kevin Anarna. Attorney, ano ba ang reaksyon? Ano ba ang tugon ni Mayor ni Attorney Kevin Anarna hinggil nga po dito sa naging desisyon ng COMELEC and Bank? Actually, bigla po kaming lahat ng lumabas yung kaso because unang-una po, hindi pa po nagkaroon ng issuance ng summons at saka hindi pa po sumasagot yung si Mayor Kevin Anarna po doon sa kasong inihain sa COMELEC. So nabigla kami na hindi pa kami nakakasagot yet bigla na lang pong grinant yung petisyon ng COMELEC and Bank. Medyo complicated po kasi yung kaso because nung final ito nung losing candidate na si Carranza. Actually po, mali-mali po yung petisyon niya, ang daming kulang. That's why yung ginawa po ng COMELEC Division ay bigla pong dinismiss yung kaso sa level ng division. At saka, nung dinismiss ng First Division yung kaso, inakyat niya po ito sa COMELEC and Bank on reconsideration. But we were surprised na biglang grinant ng COMELEC and Bank, hindi lang yung reversal ng summary dismissal, but also po yung pagkansela or pag-disqualify kay Mayor Kevin, notwithstanding the fact na hindi pa po nagkaroon ng summons, hindi pa po nagkaroon ng sagot. So basically, this is an issue of due process kasi po under the 1987 Constitution, hindi po pwedeng i-deprive yung isang nanalong kandidato without giving him at least a chance to be heard or hindi siya binigyang na pagkakataon na sagutin muna yung kaso po. Opo, malinaw. Nabigla po ang kampo po ninyo. Walang notice man lang na ibinigay ang COMELEC and Bank hinggil sa naging desisyon nila. At nabanggit mo nga, no summons, walang ganon, walang paabiso muna bago sila nagdesisyon ng kaagad-agad, attorney. Opo, exactly. Yun po yung reklamo namin because kahit sa ang korte, kahit sa ang quasi-judicial agency, kahit sa ang administrative body po, napakasimple. Pang first year law student po yung rule na bago man lang desisyonan yung kaso ay bibigyan mo dapat ng pagkakataon muna yung respondent na sagutin muna yung kaso. Bigyan mo siya ng pagkakataon nasagutin point by point yung ground na nire-raise doon sa petisyon. But in this case po, nagtataka kami, bakit mukhang nagmamadali ang COMELEC? Bakit po masyadong shinortcut? In fact, hindi talaga finalo yung procedure na nakalagay sa sarili nilang rules. Because klaro naman po doon na dapat meron pa dapat service of summons at saka answer. But biglang una pa lang tapos biglang granted na agad. So parang mukhang na magic po yung kaso na to at saka hindi rin namin maintindihan at this point. Opo, so ibig sabihin, attorney, wala pong legal na basehan? O meron bang, ano bang legal na basehan ng COMELEC hinggil sa pagdidesisyon nila dito sa kaso nga ni Mayor-elect Kevin Anarna? Well, ang basihan kasi nung binasa namin yung desisyon ng COMELEC and Bank kahapon, sinasabi niya na ang reason daw for the disqualification is yung kaso sa ombudsman
yung desisyon ng Ombudsman na nilabas nung 2024, which remains pending because meron pong appeal ito sa Court of Appeals. So under the rules kasi po, the moment na mag-file ka ng appeal to question the ombudsman decision, it becomes non-final. Ibig sabihin, hindi pa natin alam or sigurado kung whether ma-affirm yung desisyon ng Court of Appeals, whether i-reverse ba ito. So this uncertain status of the ombudsman decision kumbaga remains fluid at this point. So that's why ang Korte Suprema is very clear na hindi mo pwedeng i-implement yung isang non-final decision and make it as a basis for disqualification because nga non-final pa ito, hindi pa final. So yung amin lang dito is wala pong basihan, hindi lang po yung sorpresang pagkaka-disqualify kay Mayor Anarna, but also the very grounds that was used by the COMELEC was equally erroneous po. Maling-mali po yung desisyon pang first year law student po. Alam na ko paano desisyonan yung kaso, but hindi namin maintindihan bakit po nag-grant yung desisyon yung petisyon na ito. Attorney, wala ho ba, bakit hindi po dinesisyonan ng COMELEC and Bank ito bago nag-file ng COC? Si Attorney Kevin Anarna, kung meron man palang problemang ganito, at hindi na pinaabot pa na yung matapos yung halalan? Yung totoo po nito is yung lumabas lang yung desisyon ng ombudsman actually after na makapag-file si Mayor Kevin ng kanyang Certificate of Candidacy. So at that time po na nag-file po siya ng COC, wala pa pong desisyon yung ombudsman. So yun po yung nangyari doon. And we believe naman po na even yung desisyon ng ombudsman was politically motivated and na napakahina po ng kaso. That's why we were very sure na pagdating po sa Court of Appeals, ito di po ay mare-reverse ng Court of Appeals. But yung amin lang po, ang kine-question namin dito is yung proseso na ginawa ng COMELEC, bakit po nagmamadali? Bakit po dinesisyonan agad na yung correct way dapat nito is kung ang finding niya is mali yung summary dismissal ng COMELEC First Division, dapat yung ginawa niya po is binalik niya muna sa First Division once again at saka kinontinue po yung proseso na nakalatag doon sa COMELEC Resolution 11046, which is mag-issue ng summons at saka yung pasagutin. But it cannot directly grant the disqualification nang hindi pa po nagsisimula yung boxing. Kumbaga, hindi pa po nagsisimula yung boxing, nag-declare na po siya ng panalo. So eto po, hindi namin maintindihan. Maling-mali po ito. Kahit saang anggulo mo tingnan, walang rason, walang legal basis. Kumbaga, ang sabi nga namin dito, this is a perfect example of a grave abuse of discretion. Yung kaya namin planong itong iakyat sa Korte Suprema as soon as possible, hopefully within the day, para questionin po yung napakamaling desisyon ng COMELEC na ito. Opo, at syempre, bukod doon sa pag-appeal po ninyo sa Korte Suprema, ay mag-file din ho ba kayo ng motion to reconsideration doon sa naging desisyon, doon pa rin sa COMELEC? At kung sakali man na nakapag-file na kayo, naniniwala ho ba kayo na may pag-asa pa na mabaliktad yung naging desisyon ng COMELEC? Well, under the rules ng COMELEC po, bawal mag-file or prohibited yung filing na motion for reconsideration sa desisyon ng COMELEC and Bank. So the only remedy left for us is to go up to the Supreme Court through Rule 64 or the petition for certiorari po. So because of that, ang laban po ay lilipat na mula sa COMELEC, papunta na po ito sa Korte Suprema, and we are very, 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 very confident na mare-reverse po ito. Napakadali po ng kaso na to because po napaka-basic at sobrang mali po ng desisyon ng COMELEC. That's why we will go up to the Supreme Court na very confident po. Confident na mare-reverse ito. Opo. Considering na ilang araw na lang ay sa susunod na buwan, di ba? I mean, yung sa dami ng kaso ng inaatupag ng Korte Suprema, hopefully ay ma-actionan agad itong naging desisyon ng COMELEC and Bank. Well, sa amin po, hihingi kami agad ng TRO or Temporary Restraining Order or ang tinatawag namin na status quo ante order. So, yung amin man, kung lumabas yung TRO, good for us. If in case na magkaroon ng delay, which we hope na hindi mangyari, at saka may maproklama yung natalong kandidato na si Carranza, pwede pa namang magbigay yung COMELEC na tinatawag na status quo ante order
to actually reverse the proclamation. So that's why po sinasabi namin dito, wag muna mag-celebrate kasi we are very sure na kahit maupo po siya, matatanggal din po siya in a few weeks or in a matter of months po. Uh, Walang kaduda-duda po yun. Opo. Attorney, si Partner Admar, kasama ko po dito para po sa mga karagdagang katanungan po sa inyo. Magandang umaga po, attorney. Batay po dito sa resolusyon ng COMELEC Anbang sa timeline nila, October 5 nang maghain ng COC for mayor itong si Anarna, no? Para sa May 12, 2025. On November 18, naghain naman ng reklamo itong incumbent mayor, petition for disqualification dahil nga sa sinasabing merong ruling na ang ombudsman patungkol dito at pinapadismiss, merong penalty yung kaso niya sa ombudsman ng dismissal from the service. Pebrero 26, okay, from November 18 nung inihain yung petition for disqualification, Pebrero 26, 2025 nang paboran kayo, no? At na-dismiss yung unang petisyon at naghain ng motion for reconsideration March 4 itong si Carranza. Pero ang sinasabi dito, respondent did not file any comment and opposition doon po sa motion for reconsideration po, attorney. Totoo po ba ito na hindi kayo naghain ng komento nung naghain sila ng MR? Kasi nga parang merong technical, merong kulang doon, no? Doon sa una nilang petisyon na nakita yung COMELEC, tapos kinorek nila doon sa March 4 nila na MR at nakalagay dito, respondent did not file any comment and opposition. Attorney. Ang reason po niyan is masyadong simple po. Ang reason po niyan is hindi pa po kami parte ng kaso dahil hindi pa po nagkaroon ng summons at saka ng answer. So bakit kami magkokomento sa isang kaso na hindi pa kami kasama doon? That's why yung correct process should have been, dapat binalik muna ito sa First Division at saka pina-issuehan kami ng summons at saka sinagot namin. So hindi naman po pwede na hindi ka parte ng kaso then bigla kang magpa-file ng comment. So remember, in any case, only parties to the case can file the pleadings po. So from our point of view, hindi pa kami parte ng kaso because hindi pa po na-acquire ng COMELEC jurisdiction over the subject matter because hindi pa po nagkaroon ng issuance ng summons po. Basic po yan sa remedial law. And that's why nagtataka po kami na bakit may ganung linya pinapalabas niya na parang in default, which definitely hindi po. Kumbaga, ang tunay na nangyari dito is breach ng COMELEC or isinuway niya yung sarili niyang procedure para lang ma-disqualify si Mayor Kevin Anarna, notwithstanding po na na-dismiss na po ang kaso na naging basihan po nung pag-disqualify kay Mayor Kevin. So kumbaga dapat doon sa division, COMELEC First Division, yun yung magdedesisyon dito sa MR. Tama po ba? At ang nagdesisyon dito sa motion for reconsideration ay Anbank na ba? Ano po ba yung ano nito, attorney? Ang reason po kasi niyan is, remember mo, nung pagka-file pa lang nung natalong kandidato na si Carranza, nung petition for disqualification nila, dinismiss na agad ito ng COMELEC dahil po mali-mali po ang daming kulang doon sa kanilang petisyon. So ang ginawa ngayon nung dinismiss ng First Division yung petition nila, umakyat siya sa COMELEC and Bank to reverse the dismissal ng division, yung summary dismissal. But at that point po, remember, hindi pa po nagkaroon ng summons, hindi pa po nagkaroon ng answer. That's why yung tamang proseso dapat is binalik muna ng COMELEC and Bank yung kaso, balik sa division para ipagpatuloy yung kaso, yung pag-issue ng summons at saka yung pagsagot namin. So eto po yung tamang procedure. That's why hindi ko din maintindihan saan po nila yung pinulot yung procedure na pwedeng directly mag-decide ang NBank ng merits ng kaso na hindi pa dumaan sa division. Because remember, under the Constitution,
the exclusive and original jurisdiction over petitions for disqualification and even cancellation of COCs is with the COMELEC division. So bago po magdesisyon yung NBank over the merits of a case, it has to pass through the division muna. So yung determination, yung initial determination ng merit, 'di ba? Dapat division muna, saka po magde-decide yung NBank. In this case po, pinangunahan ng COMELEC NBank yung COMELEC division doon sa merits ng kaso. This is the reason why ang punto namin dito is hindi lang po unprocedural yung nangyari dito but even unconstitutional, because it would appear that the COMELEC NBank has already assumed primary and original jurisdiction over an issue which should have been decided first by the COMELEC division. So this is also po a constitutional issue. Opo, no? So kumbaga hindi pala bumalik sa na dapat ang magdidesisyon doon sa MR na inihain noong March 4 ay mismo yung division na nag-tackle nito at hindi diretso sa NBank po. Pero attorney, nung naghain po sila noong March 4 ng motion for reconsideration, nabanggit nyo nga po na wala kayong natanggap na summon or kinuha yung inyong komento. Pero nalaman nyo po ba or wala lang kayong papel na ano sa inyo, nag-uubliga na magkomento para mag-oppose dito, attorney? Well, una-una po, yung pagkomento it's not mandatory under the rules. In fact, the COMELEC Resolution 11046 does not require any party to file a comment doon po sa motion for reconsideration. And balik tayo po doon sa punto ko kanina na hindi pa po kami parte ng kaso, hindi pa po nagkaroon ng summons, hindi pa kami sumagot. So kumbaga technically hindi pa po kami parte ng kaso. So we cannot comment on something, on a case na hindi naman kami kasama doon. That's why, again, the correct procedure should have been to remand the case to the division at saka doon po sana pinag-usapan yung sagot namin, yung doon sa petition na to disqualify si Mayor Kevin. Opo. So, nabanggit nyo kanina, hindi na kayo makakapag-MR dito sa, tama po ba? Dito sa naging desisyon ng COMELEC NBank? Opo, bawal po ang motion for reconsideration sa COMELEC NBank, and the only remedy po is umakyat sa Korte Suprema po. Opo. Dito po sa naging desisyon po na una na binasehan nitong nagreklamo po, yung sa galing sa ombudsman. Final na po ba ito na naging desisyon at nagkaroon na po ba ng apela ukol dito? Patuloy pa po ba itong dinidinig at attorney? As mentioned po kanina, yung desisyon po ng ombudsman is not yet final. Ibig sabihin po, pending pa po ito sa Court of Appeal. So in other words, hindi pa po pinal yung pagkaka-perpetually disqualify kay Mayor Kevin because mahaba po yan. May Court of Appeals, meron po pong Korte Suprema. And until po ma-exhaust namin yung aming legal remedies to assail the ombudsman decision, the decision perpetually disqualifying Mayor Kevin remains non-final. And of course, basic naman yan, COMELEC cannot implement a non-final decision because hindi pa nga pinal. So basic naman po yan sa batas, and that's why we don't understand saan po hinugot ng COMELEC yung basis niya in disqualifying si Mayor Kevin po. Opo, meron po, maghahain po ba ng reklamo dahil sa nabanggit niyo po na shortcut itong proceeding po, maghahain po ba ng reklamo laban dito sa mga opisyal na nagkamali dito sa procedure po, attorney? What we will file is actually a petition for certiorari before the Supreme Court, and doon po namin idudulog yung lapses in terms of the procedure na ginawa ng COMELEC, and we hope that the Supreme Court can issue a TRO to prevent the COMELEC from implementing yung decision niya. Kasi remember niya, sinasabi doon sa decision ng COMELEC NBank is pinapa-declare niya as stray yung boto ni Mayor Kevin at saka nire-reconstitute yung Municipal Board of Canvassers of Silang Cavite para ideklara nga po yung natalong kandidato. So yun po yung track na gustong gawin ng COMELEC. And we hope that the Supreme Court can act on our
prayer for a temporary restraining order para po pigilan yung pagproklama doon sa natalong kandidato. Yung rason naman po nito, simple. Natalo nga ni-reject ka ng tao bayan tapos papaupuin mo. Kaya nga yung sagot ng mga sa comment section doon sa balita, sabi nila kung COMELEC lang di naman pala yung mamimili ng mananalo, sana hindi na nag-eleksyon yung para nakatipid yung bayan. Dapat yung COMELEC and bank na lang yung namili sinong gusto nyo, then sila yung gagawing mayor. This of course is illegal. That's why we don't agree because we still live in a democracy. And in a democracy, yung binoto ng tao, siya po yung naninilbihan po. 'Di ba? Hindi po yung pinili ng COMELEC. Opo. Sir, linawin ko lang, nakapanumpa na si Mayor Anarna bilang mayor-elect dyan po sa Silang Cavite, at ito yung gusto na ipavoid at gusto nilang papanumpain itong natalo na kandidato. Hindi ko pa alam kung whether na nakapanumpa si Mayor Kevin, but for us that is irrelevant because he was already proclaimed by the COMELEC. And come July 1, uupo na po siya actually as mayor. But yun nga yung sinasabi natin is mukhang may mas excited at gustong maupo na mayor kahit hinindian, ni-reject na siya ng tao. Opo. This is the reason why na notwithstanding the fact na walang kwenta yung kaso, hindi sumunod sa procedure, yet mukhang siya yung gustong ipaproklama ng COMELEC. Opo, at para sa kaalaman ng ating mga kababayan, nasa mahigit 54,000 ang botong nakuha ni Anarna, and si Carranza naman nasa mahigit 40,000 na mga boto. Medyo malayo-layo ito, no? At ang pumapangatlo nasa mahigit 34,000. Now, nabanggit nyo nga po kanina sa comment section ang sinasabi nga na useless pala yung nagiging halalan kung COMELEC lang pala yung magdidesisyon. Pero sa tingin nyo po, meron po bang dapat baguhin dito sa proseso na ito na magtakda talaga po, attorney? Kasi hindi lang po yung kliyente po ninyo yung nagkakaroon ng ganitong problema na after ng eleksyon, naideklara na silang nanalo, tapos bigla-bigla meron na namang mababaliktad yung nagiging desisyon. Meron po ba kayong nais na kumbaga magtakda talaga ng deadline na hanggang dito lang yung petition, or habaan yung agahan yung filing ng Certificate of Candidacy, tapos para mabigyan ng pagkakataon kung meron mang magrereklamo, tapos hanggang doon na lamang po para at least tuloy-tuloy na kung maideklara, yun na talaga yun. Ang nangyayari kasi meron nang naideklara tapos biglang bawi na naman kahit na malinaw doon sa botohan na siya yung pinili ng taong bayan, tapos hindi lang din pala didinggin, attorney. Sa amin dito is klaro naman po yung rules of procedure. Ang nirereklamo namin actually is yung rules of procedure ng COMELEC, hindi niya po sinunod. So dapat wala tayong problema kung yung sarili niyang rules ay sinunod niya. But ang problema is mukhang sinuspend or violate niya ang sarili niyang rules para lang ma-accommodate yung natalong kandidato na si Carranza. So yun nga yung punto namin. Hindi na natin kailangan ng panibagong rules. Sundin niyo lang po ang existing rules at wala tayong problema po. Opo, isang punto na lang, attorney, para lang po sa kaalaman ng ating mga kababayan, kasi nag-decide yung COMELEC Bank sa pamamagitan po ng tinatawag na motu proprio, kung saan sarili po nila basehan po yun na hindi dahil sa may nagreklamo, kundi dahil sa may nakita silang may basehan para kumilos. Ayon ba sa batas, attorney, ay hindi na po pwedeng kapag nag-decide ka ng ganito na konteksto, hindi na po pwedeng inform mo, hindi na dadaan sa due process of law kapag ginagamitan mo ng motu proprio, ay tulad ng ginagamit ng COMELEC? Well, hindi dapat to because of course basic naman po yan sa batas na kahit anong proceedings sa korte man yan, sa administrative body, quasi-judicial agency like COMELEC for example, lahat po ng kaso dapat dumaan sa nararapat na proseso. So, ibig sabihin, dapat bigyan ng pagkakataon na makasagot sana yung kinakasuhan. Hindi yung tipong bigla na lang mabibigla, magugulantang dala yung tao. Ay, disqualified ka na. Hindi ka nga binigyan ng pagkakataon na sagutin eh. So, eto po yung iakyat namin, yung main issue namin going up to the Supreme Court.
is to actually reverse yung fact na hindi po sinunod ng COMELEC yung kanyang sariling procedure doon sa pagresolba po ng petition to disqualify po ni Mayor Kevin Anarna.